buhusan natin ng, ayan siya. Oh no! So, gawan natin ng paraan kung paano maayos itong lababo. So, eto, ayusin natin ang lababo kasi napansin ko na tumatagas na naman ang tubig dito sa may PVC sa tubo nitong lababo. At eto, papakita ko sa inyo, buhusan natin ng, ayan siya. Oh no! So, gawan natin ng paraan kung paano maayos itong lababo sa ilalim. So, gagawin natin ay babaklasin ko itong mga PVC na ito, pinagdugtong-dugtong na to. So, let's go! So, ayan, naglagay muna ako ng planggana, yung gamit na, para pag tinanggal ko ito, ay yung mga tubig na matatanggal dito ay sasaluhin ng labat nito ang planggana. Tapos, bakit nga ba maliwanag? Kasi ito yung ilaw, flashlight, na in-order ko dito sa TikTok shop. So, ilagay ko nandito sa video ko yung yellow basket para po kayo makapag-check out. So, maliwanag yan, oh. Kita nyo. Pag walang ilaw, ang dilim niya. Pero ito, dahil dito, ayan, ang liwanag niya. So, laking tulong nito pag brown out. Tapos, ayan, kapag ako ay may aayusin, o diba, hindi na ako mahirapan pang gumamit ng flashlight kasi ito, yung ilaw na to ay talaga sulit gamitin. So, ayan siya. Ayan. Baklasin natin to. Ayan siya, ayan. Ito yung mabara, yung dumi. Yun nga lang mahirap kasi wala nang space dahil dito sa kahoy. Ayun. Hirap tanggalin. So dahil hindi ko mabaklas ito, kasi tumatama yung kahoy. Ito, tumatama kasi itong screw dito sa kahoy. So, gagawin na lang natin ng paraan. So, eto, kumuha ko ng flat screw. Tapos, ayan, sulutin nyo na lang kasi sigurado na andyan yung mga sebo-sebo. Yan yung reason kung bakit nagbabara ang lababo. So, ayan. Mababakas ko sana ito kung wala nga lang itong kahoy na to. Matalino yung naglagay nito. So, ayan siya. At makikita nyo yun, oh, ayan, yung mga sebo-sebo na yan. So, yun yung reason kung bakit nagbabara ang lababo. Isa yun sa mga reason. So, ayan siya. At isa rin sa mga dapat nyo rin gamitin kapag hindi pa rin naayos, hindi pa rin nawawala yung bara ng lababo, ito, yung pansulot sa lababo. Ayan siya. Pantanggal ng bara. Ayan, yung alambre na mahaba na pinapasok dito sa mismong tubo ng lababo. So, ayan, mararamdaman nyo na lang na wala na siyang bara kapag naiikot nyo na ng gusto itong flat screw. Ayan. So, makikita nyo yung mga sebo-sebo na yan. Isa yun sa mga reason kung bakit kahit anong gawin yung pagbubuhos ng mainit na tubig ay hindi nawawala yung bara. Kasi ayan, yung mga sebo-sebo tumitigas na dito sa gilid ng mismong tubo ng lababo. Ayan. At ito, ibalik na ulit natin itong mga tinanggal natin. So, kailangan mahigpit yan para hindi magkaroon ng tagas. So, ayan, check natin kung okay ba. Okay na siya, kaya lang yun nga, maluwag kasi dito sa taas. So, higpitan ko na lang. Pero nawala na yung bara. So, ayan, sa pagkukumpuni, kailangan talaga mapamaraan pa. Kasi ito, ayan, nakikita yung guhit na yan, ito. So, kailangan mahigpit ito. Ang problema ay, ayan o, kahit pinakamalapad itong flat screw, hindi siya nagtutugma dito. So, buti na lang may nakita kong ganito. So, ito yung ako pinaka-flat screw at ayan, dito ko siya pinasok. So, para mahigpitan itong pinaka-screw na yan. Ayan. Kasi, para ito ay hindi tumatagas dito sa ilalim. So, ayan, itry ulit natin. So, ayan, ulitin ulit natin. Buhusan ulit natin itong lababo. Diba? Finally, wala na rin bara. Ito ang aming lababo.
So, ang moral lesson dito ay, kapag kayo ay maghuhugas ng pinggan o ng kaldero, make sure lang talaga na hindi kayo dapat magtapon dito ng mga sebo, ng mantika, ng kung ano ng mga gulay na isisingit dito. Syempre, pagsasabihan ko yung sarili ko, no? Ayan. Kasi nga yun ang nagiging cause kung bakit nagbabara ang lababo. Yung mga puti-puti na yon, yung nakita natin kanina, tumitigas yun, at yun ang nagiging cause kung bakit nagbabara ang lababo. Tapos ito, ginawa ko na ito ng video kung paano ba ginagamit itong pangsulot dito sa ilalim ng lababo, yung sa pinakatubo. Papost ko na lang dito kung paano ba ito ginagamit. Pasok ko na ang synthetic logger o yung alambre dito sa tubo. So, tiyagaan lang talaga ang pag-ikot ng alambre hanggang sa pumasok ito sa loob ng tubo. At ito, pag tatanggalin nyo naman yung alambre, pag hinila nyo, hindi yan matatanggal. So, huwag nyo pilitin. Ang gagawin nyo naman ay counterclockwise naman ang pag-ikot ng alambre hanggang sa matanggal ito. At finally, natanggal na ang alambre. So, ganyan na po kadaling mag-repair ng baradong lababo.